So, good morning, ma'am. No, kami po ang third year social work students po sa CSU. And ako po si Jasmine A. Kiram. Ako po ang mag-i-interview sa inyo po. So, i-aware ko po kayo na kami po ay kukuha ng video kung okay lang po. So, sa first question po is, can you tell me about yourself po? Okay, so ako si Ferus Enterino Liwalog, registered social worker, 30 years old na, married, and then CityLink ako dito sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Actually, ang position namin is Project Development Officer 2. Designation namin yung CityLink. And then ngayon, na-revise siya, hindi na siya ngayon CityLink but case manager. So, more than 9 years na din ako dito sa program. So, since 2016 at up until now. So, connected kami sa MSSD BARM, pero yung program namin is from national. So, ang Pantawid Pamilyang Pilipino program dito sa BARM is parang nilagay lang siya dito sa MSSD. Though, ang operation sa MSSD, but yung compensation namin, mga fund, is galing national. Ganun yung cycle ni Pantawid sa BARM. Hindi siya flagship program ng MSSD, but galing siya ng national. So, next question po is, tungkol po sa mechanisms for sharing information, ma'am. So, what is your understanding about mechanism for sharing information? So, ang pagkakaintindi ko sa mechanism of sharing information is yung transcribing those information into local language sa mga public meetings, lalo na dun sa community organization. So kami, dito sa 4Ps is talagang exposed namin is sa field talaga. So in terms of mechanism of sharing information, gamit na gamit namin siya. Kasi may tinatawag kaming family development session every month. And then yung mga topics namin is binibigay sa amin English ang niya. So, tinatranslate namin yan into local language para mas maintindihan ng mga beneficiaries namin. Minsan Tagalog kasi since yun ang national language, pero minsan ginagawa namin into dialect, Maguindanaon, depende kung ano yung target namin. Pero usually talaga, ang nangyayari is Tagalog talaga siya para general na siya. So, next question po is, how does this relate to your current job po? Yung itong mechanism of siya. Napakahalaga siya sa amin kasi yun na nga, kami is hindi talaga kami yung worker na pang-office lang. Pang field talaga kami, mas maraming oras na nasa field kami. Kasi andun yung mga beneficiaries namin sa community. Napakahalaga siya in terms na mas nagkakaroon kami ng magandang communication sa mga beneficiaries na mas nagkakaintindihan kami. Kasi yung mga beneficiaries is hindi naman lahat nakapagtapos mag-aral. So, kailangan talaga magkaroon kami ng ibang mga mechanism na mas magkaroon kami ng way of yung communication na mas maintindihan nila kami kung anong gusto namin ipahayag sa kanila. So, next question po is, how can you effectively translate written materials into the local language? Okay, so, paano namin tinatranslate? Of course, lahat naman sa amin dito is, karamihan dito is Maguindanaon, Aranon. So, hindi na yun siya mahirap sa part namin kung halimbawa tulad ko, Maranao ako, then mostly sa beneficiaries is Maguindanaon. So, nagpapatulong ako sa mga kasama ko na mag-translate. If ever naman na may mga malalalim pa na mga words na kailangan namin mas i-translate pa into deep na Maguindanaon, nagsisearch naman kami.
Next question po is, what media channels are most effective for disseminating information? As of now, ang ginagamit naming channeling ng pag-disseminate ng information is first is yung sa Facebook. Nagpo-post kami through social media and then sa mga group chat, ganyan. So, pero hindi namin yung inaasahan na hanggang doon na lang. So, andun pa rin yung text messaging, group messaging through SMS, and then may phone calls, ganyan. Kasi hindi naman lahat ng beneficiaries namin may cellphone, nakaka-access sa social media. So, kailangan pa rin namin. And then, nag-disseminate kami ng information sa mga barangay, sa local government unit para mas ma-disseminate sa target namin. And then, may mga times din na para kung may mga activities kami, humingi kami ng tulong sa local government units, sa City Hall, particularly sa lega ng mga barangay para makasama namin sila mag-disseminate ng information. Pero kung in terms of social media, Facebook talaga ang nagagamit namin. Kasi wala namang TikTok, wala namang mga Instagram ang mga beneficiaries namin. Iilan lang yan sa kanila. So, meron mga anak nila, ganyan. So next question pa is, how can you make seminars, presentations, and public meetings more engaging for the local audience? Okay, so yun na nga, sinasabi ko sa inyo na ang local audience talaga namin is the beneficiaries, no? Kasi yun ang target namin. So, bawat isa sa amin nag-handle siguro ng, as of now, more than 400s na beneficiaries in every barangay. Meron pang 700 yan. So, paano namin ginagawang mas engaging yung mga seminar? Through presentation, PowerPoint presentation, gumagawa kami ng mga videos and then mga presentation na yung mga topics namin is magawa namin ng presentation. Aside from that is may mga areas na halimbawa walang available na projector sa barangay nila, like dun sa Kalanganan Dos, dun sa may ganyan ginapuntahan yung basta dyan sa mga malalayo na barangays, gumagamit kami ng visual aids. Visual aids, gumagawa kami, and then dapat yung visual aids namin is, may tinatawag kasi kami, paggawa ng visual aids is may mga guidelines din kami sinusunod kung ano dapat ilagay doon, paano yung mga proper na paggawa ng visual aids na mas naiintindihan ng beneficiaries na. Hindi dapat kailangan na mas maraming pakulo ng mga decoration. Importante, mabasa nila. Kasi usually, may mga beneficiaries kami na matatanda. So, baka masilaw sila doon sa mga decoration. Kailangan nyo mas malinaw. So next question po, ma'am, is, how can you encourage active participation and feedback from the community during public meetings and presentations? Okay, so ang mga Fortis beneficiaries naman din is active naman talaga yan sila. Once kami yung nagpapatawag is talagang pumupunta sila kasi the program is naman yung monetary siya, di ba? Alam niyo naman yan na conditional transfer siya, may pera na makukuha, ganyan. So, ang tao kasi, pag merong ganun, na alam nila, nagdadala ka ng program sa, sa ground, is alam nila na may makukuha sila, talagang engaging yung activity mo. Pero may mga times naman na, halimbawa, hindi namin sila nako-contact, nag-transfer ng mga location, yun kami nahihirapan. So, ang ginagawa namin is, nakikipag-coordinate kami sa mga parent leaders. May mga parent leaders kasi yan sila. And then, sila na yung bahalang nakikipag-communicate dun sa mga beneficiaries na unlocated. And then, ano pa ba? Para mas engaging siya, itinatap namin ang barangay local government.
unit para makatulong sila sa amin. So next question po, ma'am, is how do you conduct consultations in your work field? Okay, consultation. So, aside sa focus group discussion na ginakandak namin, may mga home visitation din kami na ginagawa. Pero ang home visit namin, hindi naman kasi namin yan kaya na lahat ng beneficiaries home visitation, no? So, may mga special cases na pinupuntahan talaga namin sa mga bahay. Pero, yung talagang kailangan mapuntahan yung is yung tinatawag nating SWIDI. Familiar kayo sa SWIDI, yung Social Welfare Development Indicators. Baka maituro din yan sa inyo. Yun yung tool na ginagamit sa 4Ps, and then para makita namin kung ano yung level of well-being ng mga beneficiaries namin. Doon makikita kung ano ba, na-achieve na ba nila yung tinatawag natin self-sufficiency, hindi na ba sila survival ngayon, sa ano ng level ng pamumuhay nila, may nakapag-aral na ba, may nakapagtapos na ba, mga ganyan. So, yun yung may mga tools kami ginagamit before kami pumupunta sa area. So, yung SWIDI na yun, para siyang enumeration, if familiar kayo sa listahanan, pero yung SWIDI, for 4Ps siya. So, hina-house to house namin yan sila, umulan man, humagyo, kailangan namin i-house to house para makita talaga namin at ma-assess if these beneficiaries is mananatili pa ba siya sa program. Next question po is, can you share examples of challenges faced when working with the community? Okay, so, ang based on experience, isa sa mga challenges namin is when hindi kami, paano ko ba sasabihin, hindi siya, conflict kami sa barangay local government unit. Meron kasing mga BLGU na anti-4Ps, mga ganyan, hindi nila nagugustuhan yung patakaran ni 4Ps. So, nahihirapan kami doon na paano nila i-accept yung 4Ps na itong 4Ps is para sa mga tao na ikakabuti nila, na may patutunguhan sila dito. Kasi minsan, pag naisip nila na 4Ps, ang iniisip nila is ayuda lang, cash grant, yan. Hindi nila alam na may mga ginagawa kaming case study, may mga ginagawa kaming referral, ganyan. Yung mga beneficiaries namin, hindi lang tumatanggap ng pera kasi may condition yun. So, yun yung isa sa challenges na pag hindi naiintindihan ni BLGU, ano ba talaga si 4Ps. Another thing is yung mga non-4Ps beneficiaries, no, na pilit gustong, kasi usually silang bashers, no, na maraming mga 4Ps na hindi naman qualified, ganito, ganyan. Hindi nila alam na dumaan sa qualification process yung mga 4Ps beneficiaries namin. Hindi kami ang pumipili noon. Ang national ang pumipili sa kanila, hindi kami. So, may ganun na mga cases. Pero aside from that, wala naman kami na-experience na mas mabigat pa doon. Siguro, yun, mahirap na sa BLGU na tanggapin, ganyan. Another thing is, yung halimbawa may piniprepare kaming intervention for them sa mga beneficiaries, no? Minsan hindi welcoming yun sa part nila. So, ang ginagawa namin is, pinapaintindi namin na ito, lalo na yung kailangan namin maging sensitive, lalo na dun sa mga IT communities natin. So next po, ma'am, is, how do you see this policy or project impacting your community or organization? Okay, so paano namin? Yun? How do you see this policy project impacting your community or organization? Okay, so ang 4Ps kasi hindi na siya project, program na siya. So may batas na din siya. So hindi siya basta-basta maaalis si 4Ps. So ang nakikita ko naman na impact is maganda talaga si 4Ps kung napapag-aralan lang ninyo if
may oras kayo, pag-aralan yung RA 11310 kasi yun yung batas ni 4P. So makikita ninyo na, ay hindi pala si 4Ps hindi hanggang pera lang kasi ang may goal kasi ang 4Ps, no? Economic development and social development. Yung economic, yung monetary na receive nila, and yung social is yung ma-improve talaga sa kanila yung thinking na kailangan mag-aral yung anak nila. Yes. Kasi yun ang, hindi man sa magbabayad, pero isa talaga sa mag-aahon sa pamilya. Quick ba nakapagtapos na bata sa pamilya, no? Yung may matutunan sila about parenting styles, parenting skills. Pag in terms of disaster naman, alam nila kung saan sila pupunta, aware sila sa mga gender-based violence. So parang maging yung dati na wala silang alam, ngayon marami na silang natutunan. Mag-empowered sila. Yun. So, yun ang gusto namin ma-aim ni 4Ps na ma-empowered yung bawat beneficiaries na pag nag-graduate na sila, marami silang baon-baon na natutunan. Hindi lang doon about sa nakatanggap sila ng monetary, yung grants nila, but yung social adequacy nila, yung development nila is nag-improve. Ganun siya. So next question po ma'am is, how do you collaborative with the community? So, ang pagko-collab namin sa communities, hindi talaga mawawala si BLG. Of course, we have to respect them na kahit paano, though beneficiaries namin sila, pero part sila ng BLGU. So, kailangan talaga may collaboration si BLG, pati kami, pati mga worker. And then, para mas macro yung ano namin, yung ano ba yan, yung pag ano namin sa kanila is through LGU sa city talaga. So may collaboration. Before kami makipag-collaborate sa barangay is alam muna ni LGU lahat. In fact, may memorandum of agreement between 4Ps and LGU na magtutulong sila sa implementation ni 4Ps. May mga responsibilities sila, may mga functions sila, hindi lang kami but the LGU. Meron din kami tinatawag na yung partnership sa mga non-government organization, may mga NGOs na tumutulong sa 4Ps as long as there is a referral. May mga nagawa na ding mga memorandum of agreement with them. Meron din kaming mga CSO, yung Civic Service Organization. Meron din mga NGAs na nakikipag-partner sa 4P. So, makikita niyo na hindi lang siya sa amin, umiikot, hindi lang sa MSSD, hindi lang CDSWD, but may mga agencies talaga na partner talaga ni 4P. Pinaka-main partner ni 4P si MBHTE, yung DepEd, sa health, kasi yan ang mahalagang partners or stakeholders ni 4Ps. So, ang pagkikipag-collaborate namin is may tinatawag kaming City Action Council meeting. So, lahat ng partners namin is andyan, uupo sila. Then, i-raise namin yung mga issues and concern na ganito yung implementation ni 4Ps across the city. So, magre-raise din sila anong pwede nilang gawin doon. So, yun na, makikita na hindi lang sole program si 4Ps, but marami siyang connection. Next question po ma'am is, what challenges do you face in joint assessment with the community? Are there any difficulties in accessing services or resource provided? Dito sa Cotabato, hindi naman ganun kahirap yung pag-access ng mga services. No? Andyan lahat. Meron tayong, kasi dito ang bar, andyan ang bar. So, ang nagkakaproblema lang is, pag narinig nila si 4Ps, may mga agencies na ini-exclude nila si 4Ps na hindi na dapat ito kasama kasi may ano na siya, nakakatanggap na siya ng 4Ps.
na kumbaga may mga services na nakukuha. But they don't know na si 4Ps is intervention lang din doon sa mga tao. So, kailangan pa rin namin mag-tap. So, siguro, ang challenge ngayon is, though andyan yung intervention marami, pero because of the volume of beneficiaries, marami kaming beneficiaries, hindi lahat nakakatanggap. Limited resources lang yung nabibigyan. Kung naririnig niyo ang Sustainable Livelihood Program, yung SLP, baka nakikita nyo na, ay, nakakatanggap pala si 4Ps ng 15,000 na kung gagraduate sila. Hindi, kasi dumadaan dun sa qualification process. Minsan, out of, halimbawa yung 100 plus na graduates namin, 17, 10 lang ang nakakakuha kasi limited lang din. May mga services pero limited yung nabibigyan. Yun ang challenge namin. So, kailangan namin mag-tap hanggang makuha namin yung goal namin na itong mga beneficiaries namin is makatanggap ng mga enough services. But for the basic naman ng mga services, accessible naman lahat din kasi hindi naman kabundukan ng Cotabato, city siya, and then lahat naman ng agency andito. So, yun lang. Limited lang siya. Hindi lahat nakakatanggap. So next question po ma'am is, how do you carry out participatory planning workshop to determine priorities and roles? Sa amin, walang workshop na tinatawag participatory workshop kasi yung participation naman ni 4Ps andyan. Ang kailangan namin makipag-engage, yung communication namin andyan. So, when it comes sa workshop, sa amin na yun ang mga staff. May mga trainings kami na ginagawa, binibigay ng national, minsan sa region na ganun. Pero kung ano man ang papag-trainingan namin, kami na yung naglalabi sa mga beneficiaries namin. Next question po is, how do you ensure all voices are heard during decision-making process? In terms sa mga beneficiaries or dito sa mga beneficiaries po. In terms of decision-making, democratic pa rin tayo. So, kailangan marinig natin yung mga boses ni 4Ps kasi hindi ka pwedeng mag-implement ng decision na hindi nila nagugustuhan. Kailangan mag-meet kayo in halfway, mag-agree kayo na ito dapat. So, halimbawa may mga case study kami, halimbawa sa casework, no? So, kailangan yung masunod pa rin namin yung principle ni social work, lalo na pag sa self-determination, no? So, kailangan i-respect natin kung anong gusto ni beneficiaries. Meron kasi mga instances na si Benny is, kumbaga, may gusto kang ibigay sa kanya na intervention and then hindi niya gusto, hindi niya, ayoko ng ganyan, kasi kailangan mong i-respect yun. Kailangan bilang isang social worker, talagang gagawin mo yung part mo na masunod mo yung prinsipyo natin, no? So, ganun. So, kailangan mag-meet kayo in halfway na explain mo sa kanya na ito makakabuti sa inyo. Pero, pakikinggan mo din siya, bakit hindi mo to nagugustuhan? Kasi, baka along the way pala, ipilit mo, hindi siya nagiging comfortable doon sa gusto mong intervention sa kanya. So, kailangan pa rin marinig natin sa kanila, mag-agree kayo na both party kung anong talagang gusto ninyo. The next question po is, what challenges have you faced in collaboration and how did you address them? Sa collaboration naman, sa amin kasi may dati, yun nga sinasabi ko sa inyo, si 4Ps kasi hindi siya totally acceptable ng dating administration, no? So, maraming may ayaw, ganyan. So, ang ginawa namin dito sa team namin is, nag-conduct kami ng City Action Council na meeting sa kanila. So, yun na yung sinasabi ko sa inyo kanina na meron tayong napermahan, may Memorandum of Agreement na si LGU and then si 4Ps may Memorandum of Agreement na nakasama sila sa implementation. Through that meeting, before, yun na nga, sabi ko, dati hindi siya accept ni admin, no? Ngayon. So,
nagkaroon ng City Action Council na open up namin na ganito si Fortis, maganda si ano yung nilalaman ng batas, na-explain namin sa naintindihan nila ano pala itong si Fortis. Kasi yun na nga, adun pa rin yung mindset na si Fortis, ayuda lang naman yan. Tumatanggap lang sila ng pera kahit na nakahiga lang sila. Hindi nila alam na yung pagbibigay ng pera is kailangan mag-aral mo ng bata, kailangan mo nang magpunta ng health center, kailangan mag-attend doon sa mga activities namin bago nila yun makuha. Ganun yun siya. So, because of that City Action Council is naging open na kami sa local government unit ngayon. So, yun. Pag may every quarterly, may mga na ginagawa namin yung City Action Council para nakikita nila ano yung process, ano yung progress ni 4P sa city. Next question po, ma'am, is what strategies do you use to build trust and encourage participation Sa mga namin. beneficiaries? Okay, so ang beneficiaries namin from registration pa is andyan na yan sila. So, pag sa registration pa lang, in-inform na sila through orientation, ano ba itong 4Ps. Kailangan malaman nila, ano ba itong 4Ps, ano ba itong sasalihan namin na, bakit kami na-qualify dito. So, yun ang ginagawa namin, orientation, and then, pag sinasabi namin doon na once maging 4Ps kayo, kailangan maging active kayo. Kasi, kailangan present kayo doon sa attendance. Kasi kung wala din silang makukuha. Kasi yun yung monitoring namin na pag kumpleto ka sa mga activities, hindi makukulangan ng grants mo. Though, win-win situation naman din yun. Win sa amin kasi na-achieve namin yung target namin. Win din sa kanila kasi makaka-receive sila ng grants. So, yun na. Ang tao kasi pag may, pag may pera, talagang engaging sila. Ganyan. So, next question po is, what strategies do you use to advocate for policies that promote empowerment and self-reliance? Okay, so isa sa mga namin advocacy namin sa 4Ps is maging empowered talaga sila, lalo sa mga kababaihan, no. So this month meron kaming Women's Month celebration, meron din kami Children's Month celebration. Through that mga celebration is na-empowered sila na they feel na they belong in the community. So in that ng mga activities na ganun, mas naiinggan yung mga 4Ps namin, lalo yung mga solo parents, mga PWD, mga senior, kasi along the duration ng activities na pag-voice out sila, gusto nila na ganyan. So, ano pa ba? Yung family development session, kasi yung family development session is supposed to be ang aatas talaga dyan is the family, like due to minsan may trabaho si tatay, may trabaho si nanay, minsan yung isang representatives. Encourage namin sa na pagdating sa bahay, itutulong nyo talaga ito that, pero hindi lang hanggang doon lang yun. May monitoring kami sa kanila, ang matutunan nila talaga. Pinapagawa namin sila ng mga assignments, yung mga activities nila na pag next FGS, mag-recap ang may mga mag-recap sa kanila. Parang estudyante nila setting nila. Pero ang topic is yung pag-daily lives na mga topics. Hindi naman kami nagtuturo ng algebra. So, tinuturo namin kung ano yung magagamit nila sa pang-araw-araw na buhay nila. Like parenting, pagiging empowered, ano yung rules nila, ng mga rights ng mga bata, pag naabuso kayo, saan kayo pupunta, and that way, na-empowered na din sila. Kasi, hindi man nila yun nalaman sa school, kasi yun na nga, may mga hindi nakapag-aral sa kanila, through family development session, nalalaman nila yun na, ay, ganito pala, may karapatan pala ako na ganito, ganyan, hindi pala ako pwede mag-silent, and then yung mga kasama nila, mga beneficiaries, na na-inform din sila na may pala ako, obligasyon ako na mag-report if may abuse yung kapitbahay ko. So ngayon,
based naman sa gender development na report namin, bumababa yung cases namin na yung mga gender violences dahil nakakaroon ng family development session. Another thing is sinusulong namin yung behavioral change ng family development session. So, tinitingnan namin yung transition na dati, ano yung buhay meron kayo, ano nabago sa inyo, like, dati, nagsisigarilyo, ngayon hindi na kasi nalaman nila sa FBS na hindi pala pwede. Ano yung lalo na sa parenting, no? Kasi minsan may mga mindset talaga yung matatanda na may traditional way sila sa pagpapalaki ng mga bata. But hindi nila alam na minsan hindi yun nakakaganda. So, natutunan nila na, ay, all this time pala mali yung, hindi naman namin sinasabi na mali yung pagpapalaki. So, like, for example, yung anak nila is, masyado silang authoritative, no? So, gusto nila, sila lang na napapakinggan. So, through FDS, nakita nila na hindi pala pwede, kailangan marinig din nila ang mga anak nila. So, ganun. So, in that way, marami na rin kami na mga cases na nag-college sila, bumababa yung cases ng gender violences, kung may mga ganyan na case, magre-report, mga ganyan. So, nakikipag-coordinate din kami sa mga police at mga PNP. Kasi minsan hindi nare-report, no? Kasi may culture of silence tayo, lalo na sa mga moro na nahihiya mag-report. So, inano namin sila na kailangan mag-report kayo, mag-report. So next question po is, how has this experience changed your approach to social work? Okay, so, pag nasa field ka na talaga, by the book, hindi talaga yan nasusunod in reality na cases na mas yan pa dyan na ito pala ang situation na in reality na bawal na natawag natin principle ng social work no emotional attachment. Yes. So, kailangan hindi ka ma-involve whatever it is on the professional level. Pero hindi maiwasan na pagkaroon ka ng attachment dun sa beneficiaries mo. Kasi ba sinasabi sa book na dapat attach. Pero in reality, nangyayari talaga yun na kahit na matapos yung case mo, may communication pa rin kayo, naawa pa sa Kahit terminated na. kahit terminated na yung case, pero ano pa rin yung attachment. Hindi talaga siya na-apply totally kung ano yung vitamins. Iba yung nasa reality. Kasi nung screenshot niya ako, ganun din eh. Tinitingnan ko ito pala dapat, ganito, ganyan. Pero pag nagsapak pa lang sa field, ay, ganito pa lang reality. Na-experience naman. Experiences mo. Sabi ko, mahirap pala talaga. Hindi mo gusto siya na in terms sa mga problema nila, no? Mas iisipin mo pang problema nila kaysa sa so kayo dapat handa kayo doon. May mga times na mag-set aside din yung mga sarili ninyo kasi mas focus din yung client ninyo na talaga ma-achieve nila. Ang goal nilang dalawa, ma-achieve talaga yun. So, yun, minsan hindi talaga nasusunod yung Bible ko. Though, kailangan natin sundin yun kasi ng prinsipyo, but in reality, hindi ko naman sinasabi na kailangan mag-segue ka, ipahin mo yung tahak mo. Doon dyan pa rin yung prinsipyo, pero mamumulat ka pa rin sa reality na ganito, ganyan. So, last question, ma'am, is what advice would you give to future social workers to maximize their learning when working with the community? Okay, so my advice mo sa mga future social workers, so hanggang muna tibayan mong sarili mo, no? So, hindi ka dapat mahina, maging weak, kailangan makita ka na strong ka pa sa community. Kasi sa community, dyan makikita lahat-lahat eh. Hindi naman halimbawa sa amin, for these beneficiaries is general, gano'n na sila. May mga harap ka talaga sa iba't ibang personality na ganyan. Yung ibang problema ganyan. Multi-problem ang harapin mo. So, unang-una talaga is hubugin mo muna ang sarili mo. Hindi ka dapat maging weak pagdating sa
field. Though, yung pagiging strong mo naman, hindi ko sinasabi na maging authoritative ka sa kanila. Andiyan pa rin ang pagiging democratic. And of course, kailangan talagang passion mo. Kasi kung wala kang passion na tumulong sa mga tao, lalo sa communities, huwag ka na mag-social work. Kasi, ayun na nga, harap ka sa maraming problema, mas iisipin mo sila kaysa sa'yo. So, hubugin mo talaga ang sarili mo. And another thing is, always listen to them. Kasi may mga times na may mga times, may mga beneficiaries yan, may mga mas malalalim pa problema nila. So, kailangan pakinig ka talaga sa kanila. So, yun ang gusto ko sabihin na bago ka pumunta sa field, bubugin mo ang sarili mo na maging strong ka. Huwag ka maging weak pag pumunta ka sa kanila. Kasi once, pag nakikita kasi ni beneficiaries na, ano ba itong namin, worker namin, na parang mas mahina pa siya sa akin. Mas, alam na pag sa in terms of health, kailangan talagang yung immune system mo natapag din. Kasi hindi mo naman alam paano kakaharapin yun. Umulan mo bagyo, pupunta sila. So, kung ayaw mo ng gano'n, huwag ka na mag-social work. Tama. So, yun lang. So, that's the end of our questions po, ma'am. And sobrang dami po namin natutunan sa inyo. And sobrang thankful kami, ma'am, na kayo po yung na-interview namin. And may token of appreciation po kami.